Kumusta? Ngayon, magluluto ako ng kakaibang produkto. Ito ang talaba ng bundok. Kilala rin bilang bayag ng lalaking tupa. Imamarinate ko sila at lulutuin sa tanbir na parang shaslik. Nakapanood ako ng maraming video sa YouTube, pero wala pang nagluto ng itlog sa tandir. Puro protina ang itlog ng tupa, kaya mga lalaki maghanda, mga babae mag-ingat. O siya, simulan na natin! Ang pagputol ng mga sanga sa hardin ay hindi lang para sa mga puno, kundi pati na rin sa paghahanda ng pagkain sa tandor. Isinalin ang mga subtitle. Топлен, но ветер что-то разгулялся. Нужно одеться. Mas maganda sa YouTube, may nagluluto ng bayag ng baka, may iba namang nagluluto ng bayag ng lalaking tupa at parehong pinupuri ang dalawa. Ngayon, may pagkakataon tayong subukan kung alin mas masarap dahil may itlog ng baka ako. Heto sila, ganito ang itsura nila. At ito naman ang itlog ng tupa. Hindi pa ako nakahawak na lalaking tupa sa bayag at hindi rin ang toro. Anak, ikaw ay Taurus, di ba? Ibig sabihin, nahawakan ko na pala. Siguradong hindi ko pa nahawakan ang satupa noon. Tanggalin natin itong lahat ng hindi kailangang balat kasi sobra lang ito at madaling matanggal. Fanya, halika dito. Parang hindi natuwa si Fanya sa itlog ng tupa, bigla siyang nalungkot. Isa at tapos na. At ang pinakaangkop na sukat na lang ang natira. Ito ay bayag ng baka. At ang mga bayag ng baka ay hindi pala ganun kasimple gaya ng inakala sa unang tingin. Gusto ko magsagawa ng isa pang eksperimento. Subukan kung kakainin ng asong German Shepherd namin si Rocky ang mga tirang bayag. Si Rocky, nandoon na siya. Nagbabantay na. O sige, subukan mo nga ito. Mukhang hindi rin siya masyadong natuwa. Hindi niya nagustuhan, pero wala tayong magagawa. Pero tayo, susubukan natin. Uminit na ang tandor, tingnan nyo kung paano pumuti ang pader. Umuulan na, pero hindi yan magiging hadlang sa atin. Ipiprito pa rin natin ang mga bayag kahit ano paman.
mga orange at dayap ay hindi lang basta nakatayo dyan. Magiging sangkap sila para sa aking marinade. At ang malalaking bayad ng tupa, hinihiwa ko sa 4 na bahagi. Aasta natin ng mabuti. Hindi ko hinahalo ang mga bayad ng baka sa mga bayag ng tupa, mantahiwalay sila. Iba ang kulay nila, medyo mas madilim ang isa, at ang isa naman ay mas rosas. Nilalagyan ko ng maraming paminta at magdadagdag din ako ng smoked paprika. Kunin ang zest ng orange, pero siguraduhin walang puting bahagi. Hindi ito madali, pero kakayanin ko. Kamakailan ng napping in-insulate ang tandor at naglagay kami ng mga graniting slab. Ngayon, gamit ang pyrometer, susukatin ko ang temperatura sa tandir. Pinakamabilis ito ngayon. Pansinin ninyo, ang mga ladrilya sa itaas ay nasa halos 350 degree. Ang pangalawang hanay ay 370. Sa ibaba ng tandir, hindi na kinaya ng pyrometro at wala na itong ipinapakita. Temperatura ng granite slab. Ayan, sa simula 46 na degree, tuloy tayo. At sa pinakaibabang bahagi, 120 degree. At kung mayroon tayong tandur at gusto ninyong magkaroon ng granite slab tulad ng sa amin, mag-email lang kayo sa address na nasa description sa ilalim ng video. At ang huling sangkap na idinadagdag ko ay sunflower oil. Mama Bess, sorry, pero lahat ng babae ay minsan gustong gawin ito. Parang pakiramdam ko ay tinutuhog ko ang gulaman sa tuhog. Parang bulak ito. Nakakatuwang isipin kung ano kaya ang lasa nito. Para hindi masayang pagpainit ko sa tandor, may dala akong shashlik mula sa baboy ramang nahuli ko noong umpisa ng tagsibol. May ilang kuha pa ako mula sa pangangaso na iyon. Sino sa inyo ang sasama magkatay ng baboy ramo? Isang maliit na baboy ramo. O mga lalaki, sino sa inyo ang pinakamatapang? Halika, Dali, punta ka rito. Kumakain ka, sige kain lang. Kain lang, pero malapit na naming kainin ka.
Ayan na ang araw, ang ganda ng panahon. Tamang-tama para sa pagtikim ng itlog ng tupa. Itutuloy para hindi mahulog ang saslik sa ilalim ng tandur. Ilalagay ko ang pangharang sa init sa ibaba. Крестовина. Ikinakabit ko ang krus sa suporta at ibinababa ko ang sashlik sa tandor, inuuna ang gawa sa itlog ng baka. Siyempre, ang itlog ng tupa ay napakalambot. Tingnan mo, bumababa sila sa dulo ng skewer, pero ganyan talaga, ipagpapatuloy natin ang pag-ihaw. Wala tayong magagawa. At ang walga baboy, ang bango ay kamangha-mangha. Titiis na lang ako ng 10 minuto. Kukunin ko na ang ating masarap na pagkain. Parang barbecue na may manok kung tutuusin. Ngayon, titikman na natin. Tingnan mo ang itlog ng tupa, medyo dumulas sila pababa sa skewer. Pero ang itlog ng baka ay nanatili sa lugay nila. At ang barbecue ng wild na baboy ay ilalagay ko sa tabi. Tingnan nyo kung gaano ka-appetizing ang mga piraso. Medyo lumiit sila pero nanatiling malambot. Titikman ko na sila ngayon. Hindi ko alam ang lasa syempre, kung dapat ba, pero kailangan, nagluto ako kaya kailangan tikman. Oo, titikman ko ang mga itlog. Kung hindi sinabi sa akin kung ano ito, at kung hindi ko alam na ako ang nagluto, hindi mo talaga malalaman, sa totoo lang, kung ano ang tinitikman mo. Masasabi ko pa nga na masarap. Mga oyster ng lalaking tupa iyon. Ngayon, titikman ko naman ang sa baka. Hindi ako makapaniwala na kinakain ko ito. Mas nagustuhan ko ang mga beef oysters. Mas malasa at mas makata sila. Mas malambot pa, hindi ko inasahan.
Hindi naman pala ganoon nakakatakot tulad ng iniisip ko. Sa totoo lang, masarap din ang sashlik. Pwede namang kainin. Sino nga ba ang nanalo sa battle na yon? Siyempre, ang baka. Pero ang bula sa baboy ramo, mga kaibigan, malinaw na, hindi mo mapapalitan ang sashlik na ito ng kahit ano, kahit ng mga itlog. Ito ang pipiliin ko. Kung irarate ang sashlik sa 10 puntos, ang tradisyonal na sashlik ay 10 ang puntos. Ang itlog ng baka ay 5, ang itlog ng tupa ay 4. Salamat sa panonood hanggang dulo ng video. Dadalhin ko pa ito para tikman pa ng iba. Paalam sa lahat! Sa lahat ng inihanda niya, ang mga kamatis ang pinakanading maayos. Ilagay mo ito sa dulo ng video. Ayaw mo na bang sumali ako sa mga video? Subukan mo, kumuha ka ng sashlik. Sorry.